Guys, welcome ulit sa aking mini vlog. So for today's video guys, kakaiba muna yung gagawin natin dahil medyo maglalaylo muna ako sa aking pagluluto. Dahil nga ito muna ang uunahin namin, itong bahay na to at yung mga bubong. Oo guys, kung nakikita nyo yung bubong namin, puro bulok na or luma na talaga at kinakalawang na siya. 6 na taon na kasi mula nung pinaayos namin ang bahay na to at hindi pa namin napapagawa ulit. Bali kung may mga sira lang ang mga yero, saka lang din namin pinapatapalan ng panibagong yero. Ayan na nga guys, kung makikita nyo yung mga yero namin mga bulok na. So pag umuulan talaga, lalo na ngayon na lagi tayong bumabagyo. So tingnan nyo naman ang aming mga kisame. Bulok na rin talaga. So kung mapapansin nyo guys, dito sa sala namin, medyo hindi na rin maganda yung mga kisame. And then pumunta tayo dito sa aming pinto kung bakit kami magpapagawa ng bahay na to. So tingnan nyo guys, talagang kinain na siya at natupok na talaga siya ng puro anay. So kung mapapansin nyo, bako-bako na yung aming mga hamba dito sa pintuan ng kwarto kasi talaga puro ani na ang loob niya hanggang sa may mga pader niya. So kailangan na rin talagang palitan or baklasin na talaga lahat ng mga dapat dito tanggalin kasi nga yung anay lalong dumadami dahil nagmumula na siya sa lupa papunta na sa mga pader. Kwento ko lang guys no, itong bahay na to ay hindi po talaga sariling amin. Itong bahay na to ay may-ari nito ay ang pinsan ng aking partner. So lahat po ng mga pinsan niya nandun na sa Amerika, nakamigrate na sila lahat. So kami po yung bali ang tumatao dito sa bahay na to. Pag may mga gagawin po dito sa bahay or mga sira o kung anong problema po, itinatawag namin sa kanila and then syempre kami din nagdadagdag din. So ito na nga guys, balik tayo dito kung ano yung sira ng bahay na to at kung bakit namin ipapagawa. Bago lang kasi kami dito, itong bahay na to, super sira-sira talaga to at talagang wala ka na dito mapapakinabangan. So nag-decide yung may-ari, yung pinsan ng aking partner na ipagawa ito noong 2017 at nirenovate to ng talagang grabing pagpaparenovate nito dahil ang laki din ng ginastos nila. Bali, hindi naman kasi namin nakalain na habang tumatagal pala, kinukutkot na siya ng anay sa ilalim ng lupa. So kung mapapansin nyo guys, tingnan nyo yung mga anay, naglakad na talaga sa pader, napunta na sa mga saksakan, sa mga outlet, and then hanggang doon sa mga cabinet namin, puro talaga anay na siya. Nagsimula ang anay hindi sa kahoy, kundi sa lupa at umakit na lang din sa mga pader at napunta na nga rin dito sa mga kahoy. 6 na taon kasi nung nakalipas, wala naman kami medyo nararamdaman dahil bagong renovate talaga to lahat at ginastosan din nila. And thankful naman din kami sa pinsan ng aking partner dahil hindi nila pinababayaan ang bahay nila at lalo na kami. So may problema ang bahay na to at talaga tinatawag namin at agad-agad naman nila ginagawa ng paraan at nagpapagawa talaga sila. At kahit magkaano pa ang sabihin mo sa kanila para may pagawa lang at ipapagawa nila. So kung mapapansin nyo guys, kulang ang mga kamag-anak o mga pinsan na gagawin sa inyo yan na kayo yung titira at sila pa rin na magpapagawa. Talaga, ang ipapagawa namin dito ay yung kisame lang at yung yero. So bali hindi na dapat kami tatawag sa may-ari at kami na lang sana kasi kaya naman din namin gawan ng paraan at kaya din naman namin gastusan. Pero ang nangyari guys, din hindi namin kaya yung budget dahil nga hindi pa naman ganun kalaki ang kinikita ko at hindi rin naman ganun kalaki yung sinasahod ng aking partner. Syempre, agad kaming tumawag at para alam din nila kung ano yung diferensya ng bahay na to. Nung dumating na dito yung manggagawa, sa kanila nakita at nasilip nila na gano'n pala ang diferensya. So marami ng anay talaga at halos lahat talagang tatadarin na ng anay mula kisame at yung mga pamahyan na kahoy na pinagpapakuan ng yero. So nag-decide na lang kami na sabihin sa may-ari na gawin na lang bakal lahat ng mga hamba. So ayun na nga guys, dali-dali namin kung nag-decide na yung may-ari na ipagawa na at ipabakal na lahat. Ayun, at saka naman ako naglikpit agad ng mga gamit para sa ganun ay hindi naman ako maabala tuwing magagawa kasi nga sobrang kalat, sobrang dumi at syempre mga alikabok at kailangan marami kaming liligpitin. Kaya buti na lang talaga may dalawa akong kasamang bata na nagliligpit dito sa mga gamit na to. Sa totoo lang talaga, ang napakahirap yung magligpit ka lalo na kung lilipat ka ng bahay. Ito yung inaayawan ko, yung magligpit lalo na kung marami kang gamit. Napakahirap talaga at super abala niyan. So nung natapos na namin dito sa may liwandang kusina, dito naman kami sa sala at ayan ilalagay namin sa karton baka mamaya mabasag nga yung mga kagamitan namin lalo na yung mga plato at mga baso. So ayan tinatabi ko na isa-isa kasi nga alam kong papalitan na siya ng bakal. Baka mamaya mahulugan siya ng bakal. Ayan, masira pa lahat. Ayan na nga guys. Ayan, tip ko lang sa inyo kung gusto niyo magpalit ng bubong guys. Mas mainam pang antayin na lang masira lahat ng bubong niyo bago niyo palitan. Kasi nung nakaraan kasi panilang kami palit ng palit kung ano yung mga tumutulo yun lang talagang binabaklas at yun lang ang pinapalitan namin. So ang nangyari pala hindi pala maganda dahil pag once na pinagawa mo na yung bahay, sayang lang din mga papagawa mo.
nung natapos na nga kami sa kusina, agad ko naman isinunod dito sa kwarto dahil medyo marami talaga akong abubot, lalo na talaga marami akong gamit na para sa mga ginagawan ko ng review. So ayun na nga guys, niligpit ko na rin dito sa kwarto at hindi ako matapos-tapos at ilang araw ko din yan talagang nililigpit. Sa sobrang kalat ito at sa sobrang dami kong ililigpit, hindi ko na alam kung saan ko ilalagay itong mga to. So anyway guys, may kwento ko lang din ayan, tatapusin ko lang sinasabi ko kanina, kaya kung gusto niyo magpagawa ng bahay, make sure niyo talaga na wag mo na niyo papalitan at isahin na lang para isahang gastusan na lang. Kasi noong nakaraang taon guys, nakagastos na rin kami ng almost 50k para sa mga bubong at kisame. Wala lang din nangyari at ngayon din binaklas lang din lahat at pinapapalitan na nga ng bakal. Na nagagastos ako ng cabinet na almost 10k talaga sa pagpapagawa at papag-customize ng mga cabinet para sa kwarto na to, ay talagang nagsayang lang din ako at puro talaga anay ang nangyari ngayon sa mga cabinet ko. So ayun na nga guys, kaya kung magpapagawa kayo ng bahay, make sure nyo na lang talaga na buong bahay na ipapagawa nyo o paparenovate nyo para isahang gastusan na lang at huwag nang papalit-palit ng mga yero o kung ano man yan. Kasi masasayang lang din talaga ang gagastusin nyo, katulad yung nangyari sa amin last year, nagagastos din kami ng almost 50k nga. So yun na nga guys, pagkatapos ko din iligpit yung mga nandyan sa kama at iba pang mga abubot ko, dito naman ako pupunasan ko na lang para pagkatapos sila maglagay ng kisame, hindi na rin ako mahirapan at napunasan ko na yung mga ililigpit kong gamit. So napakahirap talaga, lalo na kung yung bahay ay medyo malaki tapos marami kang gamit na liligpitin, lalo na kung magpaparenovate ka o magpapagawa ka ng bahay or minsan yung lilipat ka ng bahay, talagang malaking abala. Yun yung nakakatamad sa parting yun, kasi kung ibabalik mo siya lahat, napaka-hassle talaga. Ilang araw din at ilang linggo din yan bago matapos lahat. So anyway guys, okay lang yan. Ang importante magawa yung bahay na to at matanggal na yung mga anay. Dahil yun talaga ang pinoproblema namin itong anay na to. So nung natapos na nga ako magligpit mula kusina hanggang sala, labas, sa may garahe, and hanggang dito sa kwarto, agad naman kami nag-decide na magkambas kami ng mga materyales sa mga hardware. Kahirap talaga magpagawa ng bahay, bukod doon kasi maghahanap ka talaga ng mga hardware na mas mura at nung mabibigyan ka din ng mga discount kasi super mahal na ng mga materyales ngayon. Nung nakahanap na kami ng hardware, agad naman kami nag-order ng mga bakal na nagagamitin namin para masimulan na. At kahit bumabagyo, yung bagyong Guring at Hana nagsabay pa, ay hindi na talaga kami napapigil guys, kasi nga mababasa na kami sa loob ng bahay at bibigyan na yung aming mga kisame. Inakala namin na kisame at yero lang, na simple lang ang papapalitan namin, hindi pa pala. Super magastos pa pala at marami pa palang gagastusin at nagsisimula pa lang kami guys. So yan na nga, kahit umuulan, sinimulan na nila dahil nga yung aming kisame talaga sa loob ng kwarto namin at sa sala, babagsak na guys dahil puro anay na talaga siya. So kahit umuulan, bumabagyo, sige pa rin sila ng trabaho at nag-start na nga sila. Kasi ilang araw na lang silang gusto na nilang gawin ito, hindi masimulan dahil nga yung bagyong Guring ay lalong talagang nagsasaya. Alam nyo bang, abot-abot ang kaba ko dyan dahil nga umuulan, malakas ang hangin, malakas ang ulan, ambon, hindi tumitigil. Pag umaambon naman, mamaya malakas na naman ang ulan, nagwi-welding sila, nagbabarina, or minsan nagpuputol sila ng mga bakal. So natatakot ako na baka mamaya makurintingan sila dahil nga umuulan at bumabagyo. Akit na nila yung mga bakal sa taas ng bubong, agad naman nilang isinabay na baklasin na itong mga kisame para makapaglagay na sila ng mga abang na bakal. So thankful naman ako guys sa mga nakuha ko dahil kamag-anak ko lang din ang gumagawa nito. Medyo may mga alam sila at may skill din ng iba. Tip number 2 guys, kailangan ng kukunin nyo manggagawa ay may skill or may alam. Kasi nga nung una namin pinagawang bahay na to, wala silang alam, bara-bara lang. At saka yun nangyari, super gumastos kami ng malaki at malaki din ang parang na-scam sa amin noon. Mulang pintura, simento, hanggang sa lahat ng mga materialis na scam kami. So thankful din ako dahil sa pamangking ko, dahil yung asawa niya ay talagang skill ang kanya dahil magaling talaga siya gumawa ng bahay. So sa mga gusto pala guys papagawa or gusto nyo ng kailangan nyo ng gagawa ng mga bubong, lahat na anong klaseng bubong, kisame man yan na papagawa nyo, PM nyo lang ako or message nyo lang ako dahil yung asawa ng pamangkit super galing niya at may re-recommend ko sa inyo. So ayun na nga guys, hanggang dito muna tayo. Ito pa lang ang nasisimulan nila sa loob ng 1 week na paggagawa. Mahaba na rin at malaki na rin ang nagagawa nilang nasasakop na ng mga natapos nila. So umpisa pa lang ito pa lang yung part 1 guys. Simula umpisa, i-share ko sa inyo kung ano yung mga natapos na at kung magkaanong ginasto sa pagpapagawa ng ganitong bubong. So ayun lang mga guys, hanggang dito lang muna tayo at i-update ko kayo sa part 2 ng itong video na to. Medyo mahaba pa to at matagal-tagal pa ng konti ang gawaan ng bahay na to. So ayan guys, sa mga bakal, ayan,
sa mga gusto magpagawa or kung naghahanap kayo ng mga medyo hindi naman ganun at sakto lang ang bayad guys, PM nyo ako dahil dito i-recommend ko sa inyo itong pamangking ko dahil super galing niya gumawa at talagang ma-skill siya. So ayun guys, kung mapapansin nyo, malaki na rin ang nakukuha at nagagawa nila dito sa mga bakal na to.